Hello! So bago ko simulan tong video na to, gusto ko munang pasalamatan yung mga tropa natin yan na si Lindon Oquiña, si Austin Inpolan, si Vash Resources, si Mahadude 185, Dane Cruz 5473, Teddy Lin, Sustiger, Blueberry, Mabangis 192, Glenn Constantino, Jill Valentine, Sandra Celonas, Brats Rebs, at ito si Mr. S. Valbard. Yung iba guys, di ko na nabanggit dito kasi sobrang dami yung talagang nag-request nitong vlog na to. So sa lahat guys ng handheld device na nire-review ko dito, ito may pinakamaraming request, no? So ito dumating na siya. Yung inihintay natin. So ito guys, wala pa talaga nito na direkta kang mabibili sa SM o sa mga mall sa Pilipinas, no? So bilili ko lang to sa online. So naglakas loob lang ako para sa inyo. Pero may nakalagay dito guys na no video, no return. Kaya ako sinasabi ko sa inyo guys na i-click nyo yung link sa description section ng video na to para sigurado guys na legit yung mabibili nyo, no? Kasi ako muna guys yung unang tumitesting ng mga link na yan. At kapag ka-scam yan guys, no, ako yung unang may scam. So ito guys, i-unbox natin to. At kapag ka-scam to guys, sayang yung pera ko dito. Okay, so i-open na natin siya. Sana legit siya. At binibideo ko na rin para sa'yo na binilan ko, no? Kasi sabi mo, no video, no return, no refund, no? So ito na yung video ng pag-unboxing talaga natin itong item na to. Yan, no? Yun. Kasi guys, nag-unbox na ako ng kung anong handheld dito. So ito guys, yung pinaka nire-request nyo talaga, ito yung Lenovo Legion Go S SteamOS. Pero hindi lang siya guys basta Lenovo Legion Go S, kasi kung yun lang, may mabibilan talaga ako, no? So naghanap talaga ako guys ng variant na to kasi guys, ito yung pinakamalakas ulit, di ba? Alam niyo naman kasi mga vlog natin, yung laging pinakamalakas ang fini-feature natin dito. Kasi guys, ang Lenovo Legion Go S ay marami siyang variant. So meron diyang Windows OS, meron diyang SteamOS. Tapos yung SteamOS at Windows OS na yon ay powered siya guys ng Z2 Go. So hindi yun yung pinakamalakas. Ito guys yung binili natin. Ito guys is powered ng Z1 Extreme. So ito yung box niya. Ayan, nakalagay Lenovo Legion Go S. 8 inches, 16 by 10, 120Hz panel, adjustable trigger, 55.5 watt battery. No, hoping ako guys na hindi siya mabilis malobat, no, kasi 55.5 watt hour lang yung kanyang battery, pero powered naman siya ng SteamOS kasi ang Steam Deck naman guys ay 50 watt hour lang yata yung battery life niya, yung OLED, pero matagal siyang malobat. One body True Striker ergonomic controller, Hall sensor, joystick. So hindi na tayo dito guys mag-aalala ng stick drift. Then meron siya guys VRR support. Sa gilid niya guys nakalagay dito AMD Ryzen Z1 Extreme, 32GB ng RAM, 1TB ng SSD. Then Nebula yung kulay niya, no? Kasi yan yung kulay guys ng Z1 Extreme na Steam Deck. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Grabe, selyado na naman, no? Tanyan. Hindi pa open yan. Ako mag-o-open yan. Grabe. Lagi ko nire-request kasi doon sa mga seller na wag nyong bubuksan yan. Ako lang ang magbubukas yan. Kasi nga binibili natin dito, di ba, kapag ka brand new, yung selyado, ikaw yung magpupunit. Yun guys yung nagpapamahal dito. Okay? Pag second hand kasi yan, pinunit na to, mura na lang to. So ito yung bilhin natin, yung brand new, kaya ako yung magpupunit nito. Mga. So ito na siya guys, punitin na ba natin? Grabe, no? Kasi once in a lifetime mo lang itong gagawin eh. Ito yung binabayaran ng mahal dito eh, yung pagpunit nito. Yun guys ang experience na binibili mo ng mahal. Okay, punitin natin. Okay, no? So yan, napunit ko na siya. Ano ba ito? Yun, no? Grabe, bagong punit. Ay, baliktad pa. Legion, no? Sana maganda to kasi yung huli kong Legion Go, medyo frustrated ako, no? Kasi nga, ang bilis ng battery life niya. Yun, no? Grabehan naman to. Okay, so alam natin na nandito yung unit. So tingnan muna natin yung karton niya dito sa gilid. O, tingnan, tigas oh. Bagong-bago. Yun, so ito yung charger niya. Ito rin guys yung charger nung Lenovo Legion Go dati. And ito rin yung itsura niya. Tapos yung kabilang kahon, wala siyang laman. So dito muna tayo sa ilalim. Ano meron dito?
Ayun, no, cardboard stand nga, no? Nauso yung ganito, no? Yung stand na cardboard lang, no? Siyempre nga naman, environmental friendly yan. Imbis na itapon mo to, ay nagagamit mo pa siya. Okay, so may mga paperworks dito. So ito na guys, yung hinihintay nating lahat. Uy, meron pa palang papel dito sa likod, oh. Sarap, amuyin, grabe. Parang gaan niya. Sana may laman to, ha? Wala na naman to. Uy, wala siyang case. Kasi yung Lenovo Legion ko may kasama na siyang case, eh, no? So i-open na natin to. Yun na. Sabi, bagong-bago. Wow! Nebula Violet. Konti na lang, makukumpleto na natin yung Power Ranger. Di ba? May color green na tayo. Yun, oh. Grabe, ang gaan rin nito, guys. Ang gaan rin nito. Ito, iba amoy nito, eh. Amoy ube. Oh. Lenovo Legion Go S Z1 Extreme Steam OS. Grabe! So ito na siya guys. Siyempre pakita ko muna sa inyo. First look natin. Siyempre dalawang analog na Hall effect. Yan, D-pad na 8 directional button. So pag sinabing 8 directional button guys, meron rin siya dito. Yan, sa mga diagonal niya. No? Kasi kapag 4 directional button lang, pa-cross lang yan. Dito guys, siyempre yung face button niya, X, Y, A, B. Tapos dito may mga button. Ito yung Steam button niya. Ito yata yung select start, settings ng Steam Deck. No? So mamaya makita natin pagka inon na natin. So meron siyang mini na trackpad dito. Ayun, lit eh, ang cute. Then, front firing speaker, dalawa. Ang kulay niya guys is Nebula Violet. Yan, so una akala ko black to eh. Pero pag tinitigan mo siya, kulay ubi siya. Kaya pala amoy ubi siya. So sa likod, merong LB, LT, RB, RT. Tapos ito yung power button plus minus sa kanyang volume. 3.5mm jack port. Tapos dalawang USB Type-C port. Tapos syempre may vent. So sa ilalim niya guys, yung lalagyan ng micro SD card niya. Then sa likod niya guys, syempre may vent rin dito. Tapos meron tayo ditong back paddle. Y1, Y2 yung tawag niya. Then ito yung pinagmamalaki rin ng Lenovo Legion Go S. Yan o. Ito, na-adjust to eh. So kapag ka tinaas mo to, yan, para na siyang sa Nintendo Switch. Yan o, maliit lang yung kanyang galawan. Pero pag binaba mo siya guys, para na siyang sa ROG Ally X. Ayan o. So ang gawin natin ngayon is on na natin siya. Sana may battery siya. So yung in-unbox ko rin dati MSI Clo 8. Lobat rin siya eh, no? So pagbigyan natin, baka lobat lang. So i-charge ko muna siya guys. Yan, so nagcha-charge naman siya. Nakakatakot, no? Nakakatakot. Oh, may sira eh. Hindi nag-on eh. Yan, so nagcha-charge na siya. So try natin siya guys i-on. Mag-on ka! Mag-on ka! Yun, nag-on na siya sa wakas. Kinabahan ako doon. Legion! Nakakatakot talaga no, pag bumili ka sa online eh. Pero lakasan lang talaga ng loob yan eh. Kaya guys, again, sinasabi ko sa inyo, nakikiklik nyo lagi yung mga link na nilalagay ko sa description section ng video para siguradong hindi kayo may scam. Kasi kung may scam kayo niyan, ako yung unang may scam bago kayo. Steam OS! Yan na, Steam na to. Okay, set up na natin. So, English. Nabahan ako dun ah. So ito na lang, select ko na lang muna Singapore kasi plus 8 tayo lagi eh. Yan, so i-connect ko lang siya sa wifi ko. Then yan, continue na natin. Grabe na, installing na. Alam nyo guys, kahit ilang beses na ako nag-unbox ng gadget o ng mga handheld, lagi talaga ako excited pag may bago. Ewan ko ba, sakit na talaga to eh. So sabi nung iba, may mga nahawa na raw ako ng mga sakit ng hardware syndrome, no? So congratulations sa inyo kasi papaubos na yung pera nyo. Okay, so hintay lang natin to mag-reboot. A few moments later. Yan, so nandito na tayo guys sa sign-in account ng SteamOS, no? So ang gagawin ko, punta lang ako sa cellphone ko. Then syempre, open ko lang yung Steam account ko dito. Then isa-sign in ko lang siya. So ganun lang siya kabilis na i-sign in sa SteamOS. Loading user data. Yun, welcome to SteamOS. Before you start playing, let's take a quick tour of your Lenovo Legion Go S. Press any button or tap the screen to continue. Okay, this is SteamOS. This is the quick access button. Ayan, ito nga SteamOS, ito yung quick action button. Power button, volume up, micro SD card nasa ilalim raw. Have fun! So ito na guys, yung Lenovo Legion Go na nasa SteamOS. Talagang legit na SteamOS to. Hindi to Buzzite, hindi to hack, hindi to pinilit install. Talagang ito guys ay native na SteamOS na siya. So gawin natin ngayon guys ay try natin mag-install ng game. So ito muna, Batman Arkham Knight. And so install muna natin to. Tapos yung nilalaro ko ngayon na medyo oldies na game na, itong Brotherhood. Accept ko lang rin.
Assassin's Creed 2. So accept ko lang rin. So habang nag-install ng games, check ko nga to. Ito yan. So check natin. System. Okay. So software updates. So may update na kaagad siya. Ito yung maganda sa SteamOS talaga. Lagi may update no. So i-apply ko muna yung update. So makikita nyo dito guys sa settings na kung ano yung makikita mo sa Steam Deck mo, pareho lang nito. Yan. General, System, Security, Internet, Notification, Display. Then Power. So lagyan natin ng battery percentage. Audio, Bluetooth, Controller, Keypad, Customization. Friends, Downloads, Cloud, In-Game, Family, Remote Play, Storage, Game Recording, Home, and syempre yung Library. So may mga nagtatanong kasi sa akin yung mga Buzzite OS raw na yan, ba't di raw ako nag-i-install dito sa ROG Ally X? Kasi nga guys, wala talaga akong plano ng mag-install ng ganon. Sa ngayon pero malay nyo balang araw ituro ko sa inyo kung paano ba guys mag-install ng Buzzite OS. No? Kasi ako hindi ko naman kailangan yung Buzzite OS. Bumili na lang ako nito. Then ito naman guys yung isa pa. Ito may nabili na akong accessories niya. Meron na siyang case. Grabe, ito yung tatlo sa pinakamalalakas na mga handheld sa ngayon. No? Pero ang advantage kasi talaga nito guys is SteamOS siya na native. So ito yung sabi ko sa inyo guys, pagtatabi-tabihin natin siya. Yan. So ito yung MSI Clo, ito yung Legion Go S, ito yung ROG Ally X, syempre. Ito yung Switch 2. Yan. So dumadami na sila. Nakakatuwa. So ang advantage para sa akin guys ng SteamOS ay unang-una dun sa kanyang battery life. Kasi guys mas natipid talaga ang SteamOS sa battery kasi nga wala siyang nagra-run sa background ng mga any app. Hindi kamukha ng Windows OS na kamukha nitong dalawang to na marami siyang tumatakbo sa likod Kaya kumakain rin ng battery yon. Tapos katulad rin siya ng Nintendo Switch na talagang handheld lang siya. Dito kasi guys meron tong Windows meron siyang start menu and so on. Kaya medyo mahirap siyang gamitin. Ito rin guys ganun rin siya. So sa SteamOS talaga guys para ka lang gumagamit ng Nintendo Switch. So nakita nyo kanina guys pagka-login ko wala na akong setup masyado. Gagawin ko na lang dito guys magda-download na lang ako ng mga games. Then pwede mo na siyang laruin. Then pangalawa guys na advantage ng SteamOS yung kanyang sleep mode. So pag in-sleep mo to talagang minimal yung pagkain niya ng battery. Hindi ka mukha nito guys na kapag in-sleep mo to minsan magugulat ka na lang pag open mo na to lobat pa rin siya. Hindi ka mukha nito pag in-open mo ulit to. Yan, so nandiyan ka lang ulit. Okay, so walang mga nagpa-pop up na window, walang mga nagra-run sa background. Talagang ginawa lang to guys for gaming lang. So sabihin ko lang muna sa inyo guys yung first impression natin dito kasi mag-install pa tayo dito. Then ite-testing ko pa siya ng mga ilang araw bago ko sabihin sa inyo guys yung next na review natin dito. So unang-una ko napansin sa kanya guys yung ergonomics niya. So ergonomics siya guys para kang umahawak ng ROG Ally X. Yan, so makurba siya sa likod, pareho siya nito. Pero mas malaki guys yung grip nito kaysa sa ROG Ally X. So mas masarap siya guys hawakan. Sumunod guys, ang gaan nito. Nakagulat talaga yung mga handheld ngayon, ba't ang gagaan nila So mas maganda kiluhin natin. 727 grams. So ang bigat niya Pero ang ganda ng weight distribution nito kasi pag i-compare mo talaga siya dito sa ROG Ally X, mabigat talaga tong hawakan Kaya sinasabi nila solid raw talaga to Talagang sobrang solid nito. Hindi kamukha nito parang may mga part siya na walang laman Kaya siguro siya magaan siyang hawakan. So sa thickness niya naman ay 22mm yung kanyang thickness. Then pangalawa guys na napansin ko sa kanya itong trigger na to So first time kong makakita nito na pwede mo tong bagu-baguhin. Yan. So kapag tinaas mo siyang ganyan, ang mangyari para siyang sa Nintendo Switch. Maliit lang yung travel distance niya. Kapag binaba mo naman siya na ganyan, lalaki yung travel distance niya. Yan, so yan, ite-testing natin lahat yan. And sa susunod na vlog, sasabihin ko sa inyo yung mga napansin ko dito at kung worth it ba itong bilhin. So sa ngayon guys, yan lang muna masasabi ko sa inyo, yung unboxing natin. And syempre, first impression nga nitong Lenovo Legion Go S na SteamOS na meron dyang Z1 Extreme na processor. So pagpasensyahan nyo na, medyo natagalan yung request nyo nito, kasi nga ang hinahanap ko talaga is yung pinakamalakas. Meron tong again variant na Z2 Go. Pero ito guys yung Z1 Extreme. So guys, kung gusto mo nga malaman kung saan to nabibili, so maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para di ka ma-scam. Kasi guys, mahal talaga to. So sayang yung pera mo kapag na-scam ka lang. So maraming salamat ulit sa nag-request ng handheld na to. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!